kaigsunan malipayon nga pagpakiguban usab kaninyo karon ning lang yugto na sab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga naay kini pinagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga kong mga kaigsunan itong suhito nga pagadugukan karon lesson number 13. Happy 13th Sabbath Day sa tanan nato mga kaigsuonan sa tibuok Iglesia Adventista del Sétimo Día for worldwide. Ang atong suhito nga paghisgutan karon mga pinangga ko mga kaigsuonan the character of Job. Apan sa di pa tamo padayon sa unahan mga kaigsuonan kung ipibanukan ninyo nga karong adlawng igpapahulay kauban ko ninyo dinhi sa datagan Dominador Dominador Yohogo Senior Elementary School alang sa usa ka Special Youth Fellowship. So karong adlaw mao ang pagtapos sa kadakong fellowship, almost 1 week fellowship sa mga batanon pinagi sa usa ka sports feast dinhi sa Datagan, Pagadian City. And it is so very successful, very amazing, and very meaningful. So, karong adlaw usbon ko kauban ko niyo dinhi sa Dominador Yokogo, Dominador Yokogo Senior Elementary School sa Datagan, Pagadian City alang sa usa ka fellowship. Dahil lang akong gym dinhi mangigala dinhi pagaymuon ang Sabbath service. Okay, padayon ta mga pilangga ko mga kaigsunan the character of Job ato sa pataliwanan kini sa kapag-ampo. Mag-ampo ta kaigsunan. Dalaygon ug bala na mo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagauban sa mong kinabuhi tibok semana ug dalaygon ka nga wa ka magkulang sa imong mga panalangin sa tanan kanamo. Busa ikaw mo ang Dios nga among pagasimbahon ug pagadaygon kay ikaw mo ang Dios nga nagagunit sa among kinabuhi hangtod karong mga takna. Hinaot Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin kanamo. Labi na sa mga naminaw, yatag kanila ang kalinaw, kalipay, o mga panalangin. May panglawas yatag po kanila. Ingon mo sa mga nagbalatian karon ayuhain taon sila mga sakit. Banguna sila, gikan silang masakit o higdaanan. Tagay sila paglaom. Ang mga sponsors, ang mga donors, ang ilang mga negosyo, ilang panginabuhi, panalangini. Sa ilang mga pagsulay, tabangi sila nga makadaog. Luwasa ilang kinabuhi o kalag. Ingon mo sa tanang kawanin ng station nga na-play kini nga broadcast. Ingon mo sa tanan nga mga kapamilya o sa tanan nga mga workers nimo, mga ordained pastors nimo Ginoo sa organized church sa Seventh-day Adventist Church worldwide. Ikaw magapanalangin. Kining tanan na magitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pilangga ko mga kaigsunan, usbon ko ato ang suheto nga pagadugukan karon, the character of Job, o ang maong bersikulong sa gululuhon ini mga pilangga ko mga kaigsunan. Makita nato kini sa James chapter 2 verse 22 sa New King James Version. Nagkanayon, do you see that faith was working together with his works? And by works, faith was made perfect. Nakita ba ninyo mga kaigsunan nga ang pagtuo naglihok kauban sa binuhatan o pinagi sa binuhatan ang iyang pagtuo na himong hingpit. Buti pasabot ni James mga higala nga ang atong pagtuo kulang kung walay ebidensya nga mao ang binuhatan. Kinahanglan doon natay binuhatan nga mapakita to prove that we have the faith. Dili po pwede nga magpakita ng po kag works nga wala kay faith. Let it be nga ang imuhang works is a product of your faith. Kaya ang imuhang works, mga higala, mga good works nimo, to prove that there is faith, mao'y nag-perfect mga higala. Mao'y naghingpit sa imuhang pagtuo. Now, let's apply this to the life of Job. Atong tan-awon ang kinabuhi ni Job, mga pinangga ko mga kaigsunan, kung unsa ang katumanan ini, unsa ang nagakahitabo sa iyahang kinabuhi, mga pinangga ko mga kaigsunan.
Ayaw mo kalimot mga higala nga si Job usa ka great man of God. Usa siya ka tawo mga kaigsuonan nga nag-reflect sa kinabuhi gikan pa sa chapter 1 hangtod sa chapters 29 to 31 sa Book of Job. Atong ilailahon si Job pag-usap ang iyang kinaiya. We believe that he believed in God. He has a faith in God. Doon na siya pagtuo sa Ginoo mga kaigsuonan. Ang tanan nga nahitabo siyang kinabuhi, ang bottom line ato, because founded ang iyahang pagtuo diha kang Kristo. Grounded ang iyang pagtuo diha sa bato, the rock who is Jesus Christ. So tanaw na to mga higalang iyang karakter, mo itong pagtutukan karon ang iyang kinaiya, how he mingled with the community, giunsa niya pag-interact ngadto sa kauban sa komunidad, how he understand his holiness, how he stood up for human rights, his foundation, and his praise. Mo ito pagadugukan karon mga pinangga kong mga kaigsunan. Naunahon na to pagsubay ang iyahang kinaiya, his character. Sumala pa sa Job chapter 1 verse 8, then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, who one fears God and shuns evil. So sa chapter 1 verse 8 mga kaigsunan, gidescribe na ang iyang kinaiya. Matod pa ang sa Ginoo na ibubanggi pamalandong ang akong alagad nga si Job. Walay sama kaniya din sa yuta. Perfect, blameless, upright, matarong, nagakahadlok sa Dios, fears God, and shuns evil, nagalikay sa pagkadautan. In other words, there are 4 pillars of Job's character. Sumala sa chapter 1, verse 1 and 8 sa Job. Una manghigala, he was blameless. In other words, he was perfect. Ang pulong blameless mga pinangga kung makiksun, wala magpasabot nga, sukad wala gid siya nakasala. Nakasala siya mga pinangga kung makiksunan, pero he's getting matured. Ang iyang kinaiya nagkaanam o kahingkod mga kaigsunan by the grace of God. Nahimo siyang hingpit tungod kay ang iyang pagkamatarong mga kaigsunan, mi kabot na, ming takdo na mga kaigsunan ug unsay gidemand sa langit mga kaigsunan. Kanang pulong perfect mga higala sa English, sa atong nasabtan sa English, it is something mingon din tanga walay mistake. Walay mistake tungod kay not because nga he did it nga wala gyud mistake. Walay mistake kay ang iyang mga mistake gipasaylo mga kaigsunan. Gipasaylo ang iyang mga mistakes. Now, kung atong tan-aw din karon mga pinangga ko mga kaigsunan, o unsa ang Hebrew word is tam. Perfect meaning tam, equivalent to the Greek word teleos. Ang pulong teleos mga kaigsunan, perfect. Pero ang correct English equivalent word sa teleos mga higala nga Grigo nga perfect, nagpasabot og full grown or mature. Mabasa ninyo na sa SD Bible Commentary Volume 3, page 499. So buti pasabot mga pinangga kung mga kaigsunan. Ang kinabuhi ni Job, ang pagkamatarong ni Job, ang iyang pagkahingpit iyang kinaiya, full grown na mga kaigsunan. Dili na childish ang iyahang kinaiya. Nisangko na siya sa pagka full grown sa sumala sa gidiman sa langit mga kaigsunan. Upright, but pasabot, he was balanced and upright when relating to others. Dili kay maayo lang siya relasyon sa Ginoo mga kaigsunan, maayo po siya og relasyon sa iyang mga silingan. Di man ko ka pwede mo ingon nga matarong ka, buutan ka, pero wa kay good interaction sa imong mga silingan. Unsa man ka mongha, dili na pwede mga pinangga ko mga kaigsunan. Naibalbitaw mo na bala na kasabot ang Ginoo ani. Yang mga tawa man kasabot sa unta man anak karon. Actually, we have responsibilities to people eh. Doon natay katungdanan sa mga tao. Doon natay obligasyon sa mga tao. It's not only that we will
strive to let the God of heaven to understand our character, our intents and motives of our hearts and mind. But we need also to let the people understand what is all about happening in our character. Another, shunning evil. Nagabiya siya sa pagkadautan. But pasabot, he is consciously rejecting sin. Pagtanaw niya nga sala, talikdan mga kaigsunan. Di kay mag-smile-smile o na-entertainer o sa kadali. And he was God-fearing. But pasabot, he served God faithfully. Nagsilbi siya sa Ginoo mga kaigsunan nga matinud-anon ang iyang pagpanerbisyo sa atong Ginoo. Mga pinangga kong mga kaigsunan, alang sa to ang paghinuklog karon. Atong subayon o giunsa niya pagkigminggol sa mga tao sa komunidad. Doon ay testimony si Job paminawa. Job 29 verse 11. Whoever heard me spoke well of me, and those who saw me commended me. Matod pa niya, ug kinsay nakadungog sa akong pangalan, maayo ang ilahang pagtagad kanako. Maayo ang ilahang gisulti may tungod kanako. Og unsa ilang nakita kanako, ilang gikomendar, ilang gipadasig. Mo na iyahang buti pasabot mga kaigsunan. Ang kinabuhi ni Job mga higala, aware siya nga full siya sa mga panalangin mga kaigsunan. Puno siya sa kadaghang panalangin. Gani sa verse 6 sa chapter 29, matod pa niya, when my steps were bathed with cream and the rock poured out rivers of oil for me. Buti pasabot ni Job mga kaigsunan, akong tiil nalihog sa mga nadigo sa krima og ang mga bato nagabukbo sa kasapaan sa lana alang kanako. What a great wealth and blessings from God that Job was enjoying in his life. Grabe ang panalangin nga iyahang natagamtaman mga pinangga kung mga kaigsunan. But according to the record, wala giangko ni Job ang tanan mga kaigsunan. Wala nga kanang iyang gisulo lang yun nga para sa iyang kaugalingon. We know and we learn nga iya kining gi-share usab ngadto sa mga tao nga nagakinahanglan. Kabalo ka mga pinangga kung mga kaigsunan, Job was respected by the community. Ginatahod siya, ginarespetuan siya sa mga batan-on o sa mga tigulang. Kaya nga naman, usa siya katao mga kaigsunan nga noble, nagpabilin siyang nagpakahilom apan ang iyang mga binuhatan, sipa nga naga-responde sa mga panginahanglan sa mga community people mga kaigsunan. Kabalo ka sa verse 15, 29 verse 15, he cared about justice. Sa 12 of 14, he cared about justice. He was helping those in need. And his eyes, ang iyang mga mata, mga kaigsunan, nagadili butang ngadto sa mga tao, nga kansa mga tao dili makalakaw. Buti pasabot, ug unsay mga kasakit sa publiko mga kaigsunan, unsay mga problema sa mga silingan, gibati niya ang kasakit niya na, ug nagkigpahat siya, nagkigbahin siya mga higala. Busa ang mga tao, ang resulta, ang mga tao nagapaabot sa iyang tambak. Ang mga tao nagapaabot sa iyang unsay isulti, mahitungod kanila, kay para sa mga tao, kalipay ang iyang mga pulong nga mugawas iyang baba. That is according to verses 24 and 25. Another thing, unsay nasabtan ni Job mga kaigsunan, kanang gitawag og holiness. Para kaniya, what is holiness? Sa Job chapter 31 verse 1 mga higala, matod pa ni Job, I have made a covenant with my eyes. Why then should I look upon a young woman? Imagine that. That is how he understood on holiness. Bisaya o na to, ako nakahimo og pakigsaad sa Dios kauban sa akong mga mata. Nganong magtan-aw man ko sa mga babaeng batanon, buot ipasabot mga pinangga ko mga kaigsunan. He was referring to a lustful look.
Nagreferar si kini siya mga kaigsunan sa pananaw nga maibugon mga kaigsunan. Sa Job 31 verse 6, let me be weighed in an even balance that God may know mine integrity. Matud pa ni Job, timbang-timbang nga daw kuno ni Ginoo diha sa imuhang balanse nga timbangan aron ang Dios masayod sa akong dungog o sa akong integridad. Buti pasabot ni Job yung gipadayon sa verse 7, if my step has turned from the way, or my heart walked after my eyes, or if any spot adheres to my hands. Siya timbang ako Ginoo, tanawa ko kung akong tiil ming simang bagikan sa dalan. Timbang ako kung ang akong mga kasing-kasing naglakaw ba sumala sa akong pananaw. Timbang ako Ginoo kung doon na ba kay mga buling nga makitaan sa akong mga kamot. Kanambot pasabot anang my eyes, my heart walk after my eyes. Buti pasabot mga kaigsunan, kini manggong mata maibugon manggon ni. Labi na kung ang lalaki mga kaigsunan, no kasagaran, di kay kasagaran, mga lalaki yun, mata maibugon ang ilang mga mata mga kaigsunan, mo'y avenue sa pagpakasala. Grabe ang ilahang responde, ilang mga reactions, pinaagi silang mga pananaw. So para ni Job mga kaigsunan, buti pasabot, mine eyes won't look upon anything that could make me sin. Buti pasabot ni Job, ang kong mga matawan ako natuguti nga mutanaw sa mga butang nga may hinungdan nga makasala ko. My feet won't walk by the ways of evil. Ang akong mga tiil wala maglakaw sa dalan sa pagkadautan. My heart would desire, my heart won't desire anything that does not belong to me. Ang akong kasing-kasing dili mangandoy sa mga butang nga dili angayan kanako. And my hands won't take anything that's not mine. Ang akong mga kamot dili manguha og butang nga dili para kanako. Job made a holiness covenant, in other words. And he understood that holiness goes beyond outwardly breaking the commandments. Thoughts and feelings must be purified by God. Mateo 5:28. Nasabta ni Job ng pagkabalaan, dili mulapas sa napulo kasugo. Og ang pagbati og ang huna-huna kinahanglan putli sa atubangan sa Ginoo o giputli pinaagi sa atong Ginoo. Siya nakig-away para sa human rights mga kaigsunan. He stood for human rights. Kaya sumala pa sa Job chapter 31 verse 15, for God created both me and my servants. He created us both in the womb. Dili siya malupigon nga pagkatao mga kaigsunan. Dili siya tikasan, dili siya mapalabi-labihon, kay siya nagatamod nga ang tao parihura. 3,500 years ago, nasabta ng daan ni Job that man and woman were made equal. Pobre og dato mga kaigsunan were made equal. No matter who we are, it is not on the matter of the color of our skin. It's not on the matter of the beauty. It's not on the matter of the wealth, but it is on the matter of the Creator, that God is our Creator. Because we are all created by God and we are equal. Si Job mga pinangga kumagigson, iyang gipakig-awayan o dipin sa aniya ang katungod sa mga lalaki, babay, ulipon, kabus, dato, o mga biniyaan o mga nagkalisod o makililimos. Dili siya nagadapig, nagapinig sa usag-usa. Walay whitewash na solusyon mga pinangga kumakigsunan. Foreigner man o stranger or dili, iyahang gidipinsaan kini kay nga naman equality ang iyahang kinaiya mga pinangga kung mga kaigsunan. Ang iyang baruganan mga kaigsunan, ang iyang pundasyon sa iyahang pagtuo nagapundar diha sa bato mga kaigsunan. And that rock is no other than but Jesus Christ. 3,500 years ago, usbon ko, si Kristo na ilhanan ni Job mga kaigsunan. Ug ang iyang pagtuo midtugkad, mig-angkor ngadto sa kinabuhi ni Jesus Christ. Inana
nga nagmalampuson siya, malig-on siya bisag unsaon siya bukan mga kaigsuonan, ang iyang pagtuo nagabarog dito kan Jesus Christ. Higalag mga pinangga ko mga kaigsuonan, alang sa imong kasayuran, ang iyang kadaugan mga kaigsuonan, nagdepende kung giunsa niya pagdaog ang mga ginagmay nga mga pagsulay nga niabot sa iyahang kinabuhi. Kay kung magbadaugon ka sa gagmay nga mga pagsulay, malabaw nang magbadaugon ka sa mga dagko nga pagsulay. Giingnan siya siyang asawa, versikulo 9, mga kaigsuonan. Giingnan siya siyang asawa, Job, tung luha imong Ginoo niya, pagpakamatay na lang, naghilom na lang si Job mga kaigsuonan. But he did not curse God. Kay kabalo siya ng iyang paglaob na aragyod sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Busa, matud pa ni Jesus Christ sa Luke chapter 16 verse 10, he who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Usbon ko, Luke 16 verse 10. Matud pa ni Ginoong Hesus, siya nga matinud-anon sa gagmayng mga butang, kasaligan sa gagmayng mga butang, kasaligan po siya sa mga dagkong mga butang. Ang dili kasaligan sa gagmayng mga butang, di pud kasaligan sa mga dagkong butang. Si Job mga kaigsuonan, iyang gilabang ang mga gagmay nga mga temptations. Iyang gilabang ang mga gagmay nga mga pagsulay. Mao'y rason nga sa mga dagko nga mga pagsulay na kaya niyang nadaog mga kaigsuonan. Kay kung pananglitan gagmay nga mga pagsulay, dili ta makadaog. Unsaon na to pagdaog sa mga dagko nga mga pagsulay? Sa gagmay nga mga tentasyon, dili ta makabarog. Unsaon na to pagdaog sa mga dagko nga mga pagsulay? Nganong nakadaog si Job mga kaigsuonan, usbon ko, tungod kay ang mga gagmayng pagsulay, iyang gidaog mga higala. Si Job, when the world's trials came, Job's life was already founded on the rock. Matthew 7:25, when your faith is founded upon the rock, and that rock is no other than but Jesus Christ. Bisan pag usaog bagyo, mga pinangga ko mga kaigsuonan, dili gyud mapukan ang imuhang pagtuo o ang imong baruganan. Usbon ko, the key to Job's major victory here was found in all the smaller victories he had before. Ang susi sa iyahang kadaugan, sa dagko nga mga pagsulay nga kadaugan mga kaigsuonan. Gumikan kadto kay napundar ang iyang pagtuo pinaagi sa pagdaog sa mga gagmayng mga pagsulay sa nanglabayng mga kapanahonan. Tungod niya na mga pinangga ko mga kaigsuonan, si Job nagadayeg sa atong Ginoo. Iyang gisimba ug iyang gipasalamatan ng atong Dios. Sa Job chapter 22 verse 3, is it any pleasure, matud pa ni Elipas mga kaigsuonan, is it any pleasure to the Almighty that you are righteous? Ha? Matud pa ni Elipas, unsa man ka Job? Ha? Is it pleasure to the Almighty? Kalipay ba sa tuang makagahom nga ikaw matarong? Or is it gain to Him? Pabor ba sa iya? Ganansyado ba sa iya? That you make your ways blameless? Kabalo mo mga pinangga ko kung mga kaigsuonan, yes is the answer to that question of Elipas. It's a big yes. Every step we take into the holiness path is profit for him that resounds in glory and praise to him. Ang atong pagkahingpit mga kaigsuonan sa kinaiya is a way of worshiping our God. Ang atong pagkamatinud-anon is our way of worshiping and praising God. Ang atong pagkamainungunon ngadto kaniya, ang atong pagkamapainubsanon, ang pagkamaayong kinaiyang kopya sa kinaiya ni Kristo, maoy ato ang pagdaig ngadto kaniya. Ang kalibutan nga mangitngit mga kaigsuonan, dili makasabot og kinsa ang Ginoo, but we need to let our light so shine before men that they may see our good works and glorify our Father in heaven. Mateo 5, versikulo 16. Yes, tinuod ang Dios mga kaigsuonan, dili malipay sa mga pag-antos o mga tunglo sa mga kalisdanan nga naagian sa tao. Nagakalipay sa siyang mga tao nga sa diha sa panahon sa pagsulay, mubarog ang tao. Sa panahon sa kalisdanan, mutindog ang tao. Sa panahon sa mga mga kalisod sa kinabuhi, ang iyang pagtuo kanunay
magagunit sa mga kamot sa ato ang Ginoo mo ni ang kalipay mga kaigsunan ug labaw sa tanan kung ang atong pagtuo mutindog diha sa bato ug ang atong mga binuhatan nagaresulta sumala sa atong pagtuo, and that is the joy of God mga kaigsunan. Busa si Sister Ellen White sa Acts of the Apostles chapter 5 page 52 matud pa niya, having brought conviction of sin and presented before the mind of the standard of righteousness, the Holy Spirit withdraws the affection from the things of this earth and fills the soul with a desire for holiness. If men are willing to be molded, there will be brought about a sanctification of the holy being. The Spirit will take the things of God and stamp them on the soul. By His power, the way of life will be made so plain that none need ear therein. Buti pasabot ni Sister Ellen White mga kaigsunan, ang balang espiritu mga kaigsunan, kung dili ka interesado, muhawa siya nimo. Buo siya dito og daghan sa alang sa usa ka tawo nga interesado nga kansang tawhana gusto nga iyang kinaiya ma-mold. Ang iyang kinaiya gusto niya nga mahimong usa ka hingpit, kinaiya nga mahimong mausab ngadto sa pagkamatarong mga kaigsunan. Dito ang balang espiritu magkigtrabaho kauban kaniya. Ang Holy Spirit dili siya magkigtrabaho og dugay sa tawo nga dili interesado sa iya. Dito siya magkig-work og dugay sa tawo nga interesadong magkig-work kauban kaniya. Mga pinangga ko mga kaigsunan, let us submit now ourselves to the will of the Holy Spirit. Nga ang atong pagtuo mga kaigsunan, inubanan sa balang espiritu, maga-work kini sumala sa atong pagtuo kang Jesus Christ. And no matter what happens, makabarugta sa tanang klases sa mga pagsulay. Mga kaigsunan, dinher kita taman wala gilain, sorry kayo. Wala laing time pagpadayon, sunod na po Sabado. Okay, ako ipibalokan ninyo mga higala nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Dominador Yokogo Senior Elementary School sa Datagan, Pagadian City, alang sa usa ka youth fellowship. So, niyata silahang dakong gym diri mga higala. So, gidapit na ko ako mga kapamilya nga magtapok ta ninyong tanan diri karon alang sa usa ka special Sabbath fellowship kauban sa atong mga kabatanunan sa ilang activity ato silang suportaran, ato silang ubanan mga kaigsunan. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, usbon ko wala gyud panahon sa pakig-uban kanimo sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya ug kang Jesus Christ nga atong great provider. Ako usab ang inyuhang kapamilya ug nimong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villaver first magaingon kanimo malipayong adlaw igpapaulay.